Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 11 hanggang August 17. So Cancer, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So sit back, relax, and enjoy our reading. And use your intuition, Cancer, ha, para makuha mo yung para sa'yo. So Cancer, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang ha, huwag mo susulat sa baba. Sekreto lang natin yan. At sasagutin ko po yan later. So stay tuned for that. Cancer, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity, for your kindness, for your love sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Cancer po dito sa ating channel. So thank you from the bottom of my heart for that skipping the ads. Cancer, follow nyo din po ako sa Facebook at James Tarot PH. See you there. Okay po. So ano naghihintay sa inyong yung August 11 to 17? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 9 of Swords. In the area of what you want, you have the 4 of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the 3 of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Wands. Yes. In the area of your near future, you have the 4 of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Page of Wands. In the area of your fortune, you have the Ace of Cups. Beautiful. Happiness. Siksikliglig na happiness for you. Something is entering your life. May bagong darating. So, mamaya pag-usapan natin to. In the area of your divine messages, you have the Page of Swords. Beautiful. At the outcome mo for the week, Cancer, ito yun. Ano kaya yan? Mamaya, sabay-sabay ito siya bubuksan at sabay-sabay na tayo magugulat kung ano ang lalamanin yan. Okay? So, stay tuned for that. So, bago tayo basahin ang full spread mo for the week, ano muna ang lingering energy in your background, you have the Hanged Man. Okay? This time around, Cancer, marami ka rin pinaproblema. Ano? Probably because may mga delays, may mga bagay kang inaasahan na hindi dumarating, o kaya ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, palaging may aberya o palaging may nangyayari na hindi sakto doon sa pinaplano mo o kahit anong o kahit anong metikuloso ng ginagawa mo, palaging may nangyayaring aberya, no? Parang sabi ng spirits mo, you need to figure out this week, okay? Enlightenment ito with the Hanged Man, ma-enlighten ka. So kung bakit nga ba nangyayari yon? Ano nga ba ang dapat ko talagang gawin in order for these events not to happen again? Kasi parang nakita ko may paulit-ulit na nangyayari. May paulit-ulit kang ginagawa na paulit-ulit din yung resulta at yung problema nag-arise. So parang sabi ng spirits mo, ito na yung week para upuan, para tignan saan ba ako talaga nang kakamali. O ano yung mga mali kong ginagawa kung bakit ganito lagi yung resulta. So parang meron ka dyan dapat i-fine-tuning, i-kumpunihin na maayos, o may kailangan ka alisin. Meron ka daw kailangan ma-realize because with the Enlightenment card, meron mga bagay na hidden sa'yo na siguro unaware ka o hindi ka ganun hindi mo masyado nakikita na yun pala yung problema all along, no? So ngayon linggong ito, pagkalinaw ng isip. Parang sabi ng spirits mo, stop ka muna, parang dalian. Stop ka and think first. Ano ba yung mga bagay na parang, teka, may mali ba dito? May mali ba dyan? May kulang pa ba dyan? So parang, kailangan mo ng parandali ang huminto, no? Stop for a moment and think. I-revisit mo daw. Parang time to para to reflect, okay? To see kung ano yung mga bagay na hindi ko nakikita before. Ngayon, para makikita mo na. So, enlightenment is your power, no? Kung meron ka mga bagay na parang iniisip, pero problema, yung kalinawan, pagtingin on a broader picture, on a bigger picture, yun daw magiging armas mo this week para totally maharap mo yung mga bagay na kinakaharap mo ngayon. Okay? So, yan ang lingering energy in your background. Pag-usapan natin ng yung full spread. At the center, you have the 9 of Swords. Ang dami-dami mong iniisip. Siguro ang dami mong problema, no? Mga bills, mga bayarin, meron kang hinuhulugan, meron kang binabayaran, siguro meron dispute with someone, ano? At meron kang iniisip malala for the family. Nakita ko yan dito. Because it will be given to you in the near future. Kaya, huwag kayong mag-alala ngayon. Nakita ko naman yung near future mo, napakaganda, oh. Maabot mo rin yan, makukuha mo rin, no? Marami kang goals ngayon, ang iniisip mo, paano yan, sa mag-view na tanggal sa trabaho, at ngayon iniisip mo, paano ko na babayaran o mapaprovide yung mga kinakailangan ko for the next week, for the next month. Kailangan ko ng pantapal dito, kailangan ko na ng solusyon. At nakaisip ka ng solusyon, nakita ko yan, you have a solution for this, kaya lamang iniisip mo, sapat ba yun? O kaya tama ba tong daan na to? O tama ba tong ginagawa ko na to? So, you're thinking of
talagang makaangat o makaalis sa kumunoy na pinaglugumukan mo. Kaya lamang hindi mo malaman kung saan at paano, no? Nakita ko people are coming, may darating sa'yo para tumulong. Either a family or a close friend or a mentor will come to you this week para malinawan ka. Para, okay, hindi ko pala dapat problemahin yan. Hindi pala ako dapat masyadong mangamba sa bagay na yan. Kasi meron pala akong solusyon na may isip. No? Ngayon, enlightenment is a key. Ano yung bagay na kailangan mong isipin o kailangan mong buhisiin in order for you para makita fully in broad daylight kung ano talaga yung nagiging source of that problem. Okay? I-clarify natin to with the Nine of Swords. Nakakita ko may naisip ka ng paraan pero you're thinking, paano ko to i-execute? Paano ko to gagawin? Paano ko to ihahakbang na hindi ako patalo o hindi ako nahihirapan, no? Marami kang ganyang iniisip this time. Okay, clarify natin to. The Nine of Swords being clarified by the Five of Wands. Yes, very, very confusing. Confused ng isip mo sa kung paano to lulusutan, kung paano to lulutasin. Marami ka na mga bagay na iniisip na baka pwede to, baka pwede yan, baka pwede to, pero hindi. Masyadong magulo, masyadong mahirap, o baka wala kang kakayanan na gawin yun, no? So, ang dami mo na naiisip na plano, pero lahat yun, parang you're not still, hindi pa rin yun yung parang best option para masolusyonan yung problema. To the point na gulong-gulo ka na. Hindi ka na siguro makatulog, some of you, pag gumagawa ng ibang bagay, hindi ka na makapag-concentrate kasi yung utak mo nandito sa problema na ito. Pero ang kailangan mo lang talaga this time around, Cancer, is to stop everything first. No? Bitawan mo muna parang dalian, makakapag-isip ka ng tama. Kasi gulong-gulo ka na Sobra na yung parang frustration din, saka confusion na super clouded na ng isip mo to the point na hindi ka na nakapag-isip ng tama. Kaya importante, mag-relax muna. Okay? Narinig ko magbakasyon ka parang dalian, o kaya go to the park, go to the beach, go somewhere else kung saan ikaw ay magiging relaxed. Okay? Pag relax ka na, doon papasok yung intuition mo at saka yung intuitive download sa isip mo kung ano yung tamang gawin moving forward at kung ano yung mga kung ano yung mga dapat tanggalin, kumbaga, sa buhay mo na nakakaharang doon sa mga dapat mong gawin. Yung solusyon doon sa mga problema mong pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, nakita ko talaga na once ma-cleanse yung isip mo, mawala yung mga harang, mawala yung mga clouded na iniisip, saka biglang darating yung light bulb moment para sa'yo. Okay? Kung meron ka bang ginagalawan dito for a different Cancer ito, kung meron kang ginagalawan na industry na very, very competitive, narinig ko sabi ng spirit guides mo, either kesa isipin mo sila as a competitor o kaysa kalaban o kaagaw sa posisyon, isipin mo na lang na baka meron ka matutunan sa kanila na pwede mo i-apply sa sarili mo para maging much better ka as a person or much better ka as a competitor. Kumbaga, yun ang kailangan mo malinawan this time, no? Na maaaring matuto ka sa kanila at hindi mo sila kaaway, hindi mo sila kalaban. You can learn from them. At yun ang kalinawan na may isip mo this time, i-apply mo sa sitwasyon mo at makakapagbigay yun sa iyo ng solusyon moving forward. Okay? In the area of what you want, you have the Four of Cups here. Yes, hintay ka ng hintay para dun sa isang bagay na matagal mo nang hinahangad pero ang tagal dumating. No? Ilang beses ka na nag-try, ilang beses ka na paulit-ulit nag-try para sa isang bagay pero parang ang tagal ng andar, lagi ka na delay. Lagi may aberya, lagi may asungot, lagi may nag-a-arise na problema. At ikaw, sawang-sawa ka na, pagod ka na, parang nawawalan ka na rin ng pag-asa na mag-try, nawawalan ka na rin ng pag-asa na solusyonan ito, na parang ito na naman ba? Yan na naman, ito na naman ang nangyari, ano naman gagawin ko this time around, no? And just waiting patiently for that one solution or one blessing. Sabi mo, God, please, ibigay mo na sa akin yung isang kailangan ko para makaalagwan na ako, para makaandar na ako. Kasi hirap ka na, nade-delay lagi ano ko na sa stock mo Parang tumitingin ka sa kabila, tumitingin ka sa kanan, buti pa sila umaalagwa sila sa buhay nila. Ako, bakit narito pa rin ako? So, marami kang question like that, no? Marami mga missing in your life na hinahanap mo na darating this time. So, i-clarify natin to. What is the missing piece sa buhay ni Cancer? At kung paano ito masosolusyonan, okay? The Four of Cups being clarified by the Magician card. Yes. Ngayon parang tied down ka, no? Parang iniisip mo, kaya ko ba yan? Magagawa ko ba yun? Maaabot ko pa ba? No? Nag-uugat to sa nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng drive to continue dahil marami ng mga bagay sa past mo ang paulit-ulit ka na nag-fail. Paulit-ulit ka na nasaktan o na heartbroken or na-reject. Ano? Kaya ikaw parang ayaw mo na mag-try, ayaw ko na subukan, ayaw ko nang gumawa pa ng mga bagay, baka maulit na naman, baka masaktan na naman ako, baka mahirapan na naman ako, baka mag-fail na naman ako, sayang yung effort ko. No? Pero with the Magician card here, kaya mo
mo naman eh. Kayang-kaya mo tong gawin. Kayang-kaya mo tong solusyonan at kayang-kaya mo tong abutin. Kaya lamang, syempre, kailangan mo pagdaanan yung lubak, pagdaanan mo yung journey to fully see kung hanggang saan pa yung kaya mo at kung ano yung hidden talents mo na pwede mong i-apply doon sa mga bagay na gusto mong abutin. Halimbawa, you're trying to build another na negosyo, pero 3 beses ka na o 4 na beses ka na nag-fail, paulit-ulit lagi ka nalulugi. Pero sabi ni Spirit mo, alamin mo kasi yung rason kung bakit ka nalulugi doon. Bakit ka laging nauuwi sa ganong sitwasyon? Bakit ka nauuwi sa ganong outcome? Meron kang dapat buhisiin, meron kang dapat baguhin in order for you na this time around sasakto na, okay? Nahasa yung skills at nahasa yun din ang pagbabago, okay? In the area of what you need, you have the 3 of wands here. Sinasabi ng spirits mo, yes, meron kang hinihintay here with the 4 of cups. Meron kang hinihintay na naging isang bagay para umasenso na, para umalagwa na, para mawala na yung delay sa buhay mo. Sabi ng spirits mo, what you need is to wait patiently. Okay? Maghintay sa tamang oras, maghintay sa tamang alagwa. Hindi pwedeng bara-bara lang, hindi pwedeng gusto-gusto, hindi pwedeng pag ginusto mo ngayon, makukuha mo agad ngayon. You need to wait patiently for this to happen. No, may right timing for everything. Maaaring ngayon kaya hindi mo pa siya nakukuha, sinasabi ng spirits mo, kasi hindi pa oras. Baka masaktan ka lang lalo kapag pinuwersa mo ang isang bagay, pag pinilit mo ang isang bagay. Ito yung sinasabi sa iyo na right thing will come at the right time. You really need to be patient enough. Okay? Habang naghihintay ka, gumawa ka ng ibang bagay. Habang hinihintay mo tong bagay na to, gawin mo busy ang sarili mo sa ibang kapaki-pakinabang para lalong hindi ka mainip, para lalong hindi ka mainis, para hindi ka mawala ng pasensya. Okay? Lagi mo isipin na yung mga bagay na gusto ko darating sa right timing. At hindi ko kailangan mag-rush, hindi ko kailangan magmadali, hindi ko kailangan questionin si God at questionin ang sarili ko. Okay? Ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo. Magkaroon kalinawan sa isip mo, ha? Enlightenment in your mind, in your heart na I will be patiently waiting for the right time, for the right thing for me. Ngayon, gagawin ko lang yung makakaya ko. Huwag mong bugbugin ang sarili mo sa kakapwersa sa mga bagay-bagay. Okay? Pinapwersa mo yung mga bagay-bagay kaya ka lalo kang na-frustrate. Kaya lalo kang nayayamot o na-stress kasi gusto mo maganap yung dapat maganap na tamang-tamang panahon. Ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo. Just huminga ka and relax. Okay? With the 3 of wands here, sabi talaga, it will come to you. Darating naman siya pero kailangan mo lang talagang practicein yung pagpapasensya at paghihintay ng taimtim. Okay? The 3 of wands being clarified by the Death card, yes. Yun ang kailangan mo baguhin do sa buhay mo. Transform your mindset, transform your life. Everything will come on its right timing. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, right timing, right timing, right timing. Yun ang kailangan mo this time. At kailangan mo lawakan ng isip mo na, baka nga hindi ko pwedeng pilitin ngayon, hindi ko pwedeng pwersahin ngayon. So nagka-transform ka, nire-rewire mo ang isip mo, nire-rewire mo yung buhay mo to wait patiently for something so big, no? Yung mga bagay na malalaki, life-changing, talagang bold, bigger, darating yan sa oras na handa ka na. Ang tanong, handa ka na ba talaga dyan? Baka naman kasi hindi ka pa ready, kaya siguro hindi pa binibigay. So ngayon, kalmahan mo lang and wait for that to happen. Okay? In the area of what's affecting your current energy, of the Ace of Wands here, yes, gusto mo na magbagong buhay. Gusto mo na umandar, gusto mo na i-execute yung mga bago sa buhay mo, yung mga bagong plano, bagong idea, meron kang iniisip na bagay na magpapakawala sa'yo sa iyong problema. Kaya lamang iniisip mo, ito ba talaga yon? Swak ba talaga? Magiging successful ba yan? Baka mag-fail na naman. So, marami kang overthinking and also negative thinking ngayong Cancer. Pinapangunahan mo ang sarili mo sa mga gandang bagay. Imbes na gawin mo muna, imbes na itry mo, pero parang napipigilan ka lagi ng negatibo. Kaya tong plano mo na to na napakaganda, life-changing, and also will transform your life for the better, naharangan dahil sa mga takot na to at confusion in your mind. Feeling mo lagi kang matatalo, feeling mo lagi kang may kaagaw, feeling mo lagi may haharang, laging negatibo. So, yun ang kailangan mo baguhin. Rebirth doon sa mga bagay na ina-anticipate mo lagi. So ngayon, kailangan mo baguhin yan. Kailangan mong i-practice every day to think of the positive, maging confident ka sa mga plano mo, maging confident ka sa mga iniisip mo, para everyday merong fire, may apoy sa puso mo na, ay sige, gawin natin. Walang takot, walang kaba, walang anilangan, lalaksan mo lang loob mo. Okay? The Ace of Wands, clarify natin to. Ace of Wands being clarified by tumapon ko natin dalawa. You have the 2 of Cups. Yes, it's all about your heart. It's all about yung mga bagay na iniisip mo na sakto ba, swak ba, no? May right timing, nakita ko, may right timing. At mahadaan mo doon yan sa pag-uusap, sa pag-unawa, pag-intindi. Parang
Kung meron ka mga plano, kung meron ka mga balak gawin, at medyo naalangan ka, medyo kinakabahan ka, o natatakot ka gawin, o execute, sabi ng spirits mo, mahadaan daw yan sa pag-uusap. Okay? Parang meron daw kailangan kang kausapin na taong makakaunawa doon sa mga plano mong yan at sila yung tutulong sa'yo para i-execute yan. Parang you cannot do this on your own. Kung meron ka daw makakausap ng mga tao, pwedeng lover mo, partner mo, o magulang mo, kapatid mo, tapos may intindihan nila yung gusto mong gawin at sila sasabihin nila na parang, oo, sige, Cancer, gawin mo yan. Maganda nga yung plano yan. Why not i-execute mo? Doon daw magkakaroon ka ng lakas sa loob. Confidence to try. Parang, nga, no, sige, gawin natin. Pwede pala, plausible pala. Hindi pala ako nababalo. Hindi pala ako masyado ambisyoso. Pwede pala talaga. Applicable pala sa buhay ko. Pwede ko palang i-execute. Dahil sa tulong nila, dahil sa suporta nila, lalakas ka. At magkakaroon ka ngayon ng tibay na loob. At kakawala ka na sa hirap na yan. Okay? Cancer, rurok na ito. Pag lumalabas sa Ten of Swords, this is a confirmation for you na dulo na to ng paghihintay mo, dulo na to ng pagkabagsak mo o pag-struggle mo, no? Meron ka na nakikitang magandang liwanag o meron ka na nakikitang pag-asa moving forward. So ngayon, talk to them, talk to these people na talaga makakaunawa sa'yo. With this conversation, nakita ko, doon ka talaga para, okay, now I understand. Dahil sabi mo, friend, ito plano ko, bala kong pumunta halimbawa ng Japan, nahihirapan ako, hindi ako sure, parang, ready na ba ako dyan? Dapat ba talaga itong gawin ko? Yung conversation mo na yan with this person, talaga malapit sa puso mo, magbibigay sa'yo na parang, nga no, tama ka. O sige, ganito gawin ko. Makakawala ka na doon sa pain. Makakawala ka na doon sa bigat na ramdaman mo. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin na. Or magkaroon ng malinaw na ruta. Parang nabigyan ka ng ilaw, ng liwanag na parang, okay, now I totally understand. Parang ganyan, okay? In the area for near future, you have the Four of Wands. Four of Wands, yes, maabot mo yung milestone na yan. Kung ano yung mga bagay na kinakatakot mo ngayon at hinahanap mo with the Four of Cups here, yes, makakuha mo. Dalawa pa lang four mo. Four of Cups and the Four of Wands telling you na protektado ka this time. Okay? You are being protected and guided by your ancestors, by your spirit guides, by your angel guides. Okay ka. For the next week, for the next month, for the next 4 months, okay? Nakita ko na yung plano mo magtutuloy-tuloy, walang delay at protektado yung ginagawa mo this time. Okay? In the near future here, yes, maabot mo yung milestone. Maabot mo yung finish line. Kaya ngayon, huwag ka na matakot. Okay? Matuto ka sa mga ginagawa ng ibang tao. Huwag mo silang itrato na kakompetensya o kalaban. There will be a valuable lesson na pwede mong i-apply sa sarili mo para ikaw din umabante ka o manalo ka. Okay? Ito, nakita ko you will celebrate it kasi talaga may papasok here. Ngayon na Ace of Cups, a new blessing, a new career, a new love life pwede rin, or a new money, new opportunity. Talagang magagalak ka, iiyak ka sa tawa kasi darating na siya ngayon. At yun ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at saka parang fuel to push more para maabot yung finish line mo. Okay? Clarify natin to. The Four of Wands, talagang celebration galore. Meron ka mapagkatagumpayan, meron ka maabot na career o maabot na sustainable na bagay na magagamit mo for a very long time. Nakita ko parang gagraduate na ba si Bunso? O para nakita ko mabibili na yung bahay, kompleto na yung bayad, or bubukod na kayo, yung pamilya mo, ikaw at saka lover mo, para dati naninirahan kayo sa rental lang, o kaya naninirahan kayo sa kamag-anak. Ngayon parang makukuha mo na yung para sa bahay. Meron tawag rin para sa bahay, para sa pamilya. May kinukumpone, matatapos na parang ganyan. So, this is a confirmation. The Four of Wands being clarified by the Devil card, yes. Away from something na talaga namang nagpalagumok sa'yo dati. Ngayon nakita mo na yung tamang landas. Na-enlightened ka na. At hindi ka na ganun nagpapatempt sa ibang tao. Halimbawa, balak mong gawin yung gantong trabaho, makabili ng bahay. So ikaw, hindi ka na gumagastos na ibang bagay na temporary. Sabi mo, hindi, iipunin ko to para sa bahay, para matapos na yung hiluhulugan, para matapos na yung pinapaayos, no? So yung ibang mga bagay na temptasyon, na tempt ka na bumili ng ganito, pumunta dyan, bumili ng ganon, magwalwal, o kaya mag-party, gumimik, iniiwasan mo na yun. O kaya, yung mga toxic people, iniiwasan mo na siya para makadire-diretso ka na sa milestone mo o sa finish line mo. Nakita ko talaga with the enlightenment card here, nalalaman mo na yung mga temporary things. Ay, ano ba yan? Temporary lang yan, bitawan ko na yan. Ay kayo, masyado kayong panggulo sa buhay ko, bitawan ko na kayo para makadire-diretso ka na sa goal mo. Napakaganda for you, okay? May papasok na bagong bagay, kaya siguro ikaw, goal-oriented mo na this time at iiwasan mo na yung dapat iwasan, okay? In the area for challenge, bigyan kita ng
cards, you have confidence, believe in your worth and abilities. Yes, ito yun, with the Ace of Wands, kailangan mo ng confidence this time para i-execute ang plano mo. Masyado ka lang naisip na, ay, gagana ba to? Ay, uubra kaya to? Ay, baka mag-fail na naman ako. Inuunahan mo. Okay, ngayon, magkaroon ka ng confidence sa plano mo. Another message, you have safety. Safety is the foundation of life. Cherish the calm moments. Yes, ito, sabi ko sa'yo, di ba? Kumalma ka lang, protektado ka naman with the Four of Wands and the Four of Cups. 4-4, you are protected, you are guided. Hindi mo kailangan ng problema, hindi mo kailangan matakot. Ikaw ay protektado at safe kayo, ikaw at pamilya mo, okay? Another message, you have peace. Find inner peace in moments of stillness. Yes, kapayapaan ang kailangan mong pamayanihin this time. Kaya sabi ko sa iyo, di ba, mawala ka muna, bumitaw ka muna parandalian and go for a walk, go for a jog, a hiking, or magbakasyon ka parandalian para makapag-isip ka ng tama. Kasi doon mo makikita yung kapayapaan, katahimikan, out of this chaos, para makapag-isip ka ng tamang solusyon. Especially here with the Page of Wands, may darating na bagong bagay sa'yo. May darating na bagong love life, bagong trabaho, negosyo, or passion project na paglalaanan mo ng oras mo. Ito yun, with itong Wands na to, ito yung bagong bagay na susuriin mo, sabi mo, ay, pwede to, kaya ko to, magagawa ko to. So harapin mo siya with full heart, okay? Huwag mong iwasan, huwag mong i-avoid, huwag mong katakutan, huwag mong takbuhan. Embrace it, feel it, no? At saka harapin mo na daw para makita mo yung good outcome from that, okay? Takot lagi na mamayani sa iyo eh. Parang kita ko dito, puro katakot, puro kakaba, okay? The Page of Wands being clarified by bayan umaakto yung mga cards, okay? The Page of Wands being clarified by the Two of Wands, yes. Ito na yung pagkakataon na harapin mo na talaga. Nagkasit kanina, pero bagong darating, baka iwasan mo, baka takbuhan mo, baka hindi mo yakapin, no? Kasi natatakot ka kung kaya ko ba yan, pwede ba ako dyan. Ngayon parang this time around, dapat mong ma-figure out na kaya mo kaya mong harapin and you have to tackle it head on, okay? Kung mawala ka na sa comfort zone mo, kung mawala ka na sa play safe, huwag ka na mag-play safe this time at hakbangan mo na, no? Tumulay ka na sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa o sa mga bagay na never mo pa na-try. Ito yung panahon na yun na sumubok ng mga bago. Makikita mo, lalawak ang iyong horizon, lalawak ang iyong isip. Ngayon, kakaroon ka na ng vision of what you truly want. Okay? Once humakbang ka, may-realize mo, kaya ko pala, magagawa ko pala, pwede pa pala to. Okay? In the area of your fortune, you have fogged in, go slow, take time. Yes, sabi ko naman sa'yo, di ba? Relax ka lang, huwag kang magmamadali, don't rush things, and take your time para maisip mo yung tamang steps. Okay? Another message of choosing your path, all is possible. Yes, with the Magician card here, huwag ka na matakot sumubok ulit. Lahat ay posible para sa'yo, magagawa mo yan. Another message of wondrous universe, walk in beauty. Yes, lagi mong isipin na kaya mo. Huwag kang papagupo sa mga, ay hindi ko kaya, ay nakakatakot, ay baka mahirapan lang ako. Walk in beauty. Lahat ng mga bagay dapat iniisip mo na kaya mo, maganda, pwede, posible, para doon lumakas ang loob mo. Okay? Fortune mo, you have the Ace of Cups. May papasok sa iyong magandang bagay this time. Okay? May bagong trabaho, bagong pag-ibig, anything new na talagang magpapaiyak sa'yo sa tuwa. Kasi parang sabi mo, hay salamat, may blessing na dumating. Hay salamat po, naramdaman ko na naman yung love ni God, yung blessing ni God. Talagang naiiyak ka pa minsan kasi sabi mo, akala mo hindi ka love, akala mo hindi ka favorite, akala mo lahi ka na lang palugi, lahi kang patalo, akala mo lagi puro problema lang binibigay sa'yo. Ngayon may kaginhawaan ka makukuha. Nakita ko na ito yung magbibigay sa'yo ng fuel o lakas sa loob na itry pa ulit, na isubukan pa ulit. Sabi mo, may dumating na bagong pagkakataon. Sige, subukan ko pa. Hindi pa pala huli ang lahat. Meron pa akong chance. Parang ganyan. Okay? The Ace of Cups being clarified by the Five of Swords. So, ito ka na naman. 5-5, 5 of Wands, and 5 of Swords. Change. Ito na yung pagbabagong darating sa life mo. Dati, puro ka problema, puro ka, ano ba yan? Puro dagok, puro dapat ayusin dito, ayusin na naman dyan, uulit na naman, ayusin na naman. So, parang pumupuno na sa isip mo puro worry, puro stress, puro alinlangan. Sabi ng spirit guides mo, mag-rejoice ka ngayon, okay? Ito yung pagkakataon na may papasok na bagong bagay na wag mo siyang iisipin na problema na naman. Wag mo siyang iisipin na asikasuhin ko na naman yan, ay meron na naman akong gagawin na nakakainis. So pag may dumarating na blessing, wag mo daw siya itrato as another problema. Itrato mo siya as another pagkakataon para magtagumpay ka. Tingnan mo, nasa likod mo yung tagumpay card o tagumpay image. Kesa isipin mo na
bagong-bagong aberyan na naman to o bagong-bagong asikasuhin, lagi mong i-rewire ang isip mo, mag-transform ang isip mo, ay kaya ko to, ay magagawa ko to, ay may chance na naman ako, ay kikita na naman ako. So, dapat laging positive, hindi puro nega, okay? Napakaganda for you. In the area for divine messages, you have, don't let pride get in your way. Yes, kung meron kang hindi naiintindihan, i-admit mo na hindi mo naiintindihan. Sabihin mo, ay sorry po, hindi ko nagagets, pwede pa paki-explain. Dapat lagi ko daw humble. Humble enough to know more or to get information more para sa ginagawa mo. Hindi lahat ng bagay kayang-kaya mo mag-isa. Hindi lahat ng bagay magagawa mo mag-isa. Ask for other people's help. Doon daw mga bagay na yun, makakatulong sa'yo para makamove forward ka. Another message, you have the answers you need are coming. Yes, ngayong linggong ito, sabi ng spirits mo, kung meron ka mga tanong, especially here with the hanged man, meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, at peace ka dapat ngayon this week na to kasi darating yung mga sagot. Okay? Another message, you have adjustments are required. Yes, kailangan mo daw mag-adjust. Hindi pwedeng yung gusto-gusto. Dapat daw malleable ka, flexible ka, no? Kailangan mo matutong mamaloktot kapag maiksi ang kumot, kumbaga. So yun yung mga bagay na kailangan mo gawin. Adjust hanggang sa maabot mo yung mga bagay na gusto mo. Sa iyong advice, you have the Page of Swords. Yes, ito yung pagkakataon na kahit hindi ka naman ready, kahit hindi ka ganun kagaling, kahit hindi ganun kabihasa sa isang bagay, kung nandiyan ang laban-labanan mo, hakbangan mo, tulayan mo, harapin mo, okay? Page of Swords is a card of fighting even though hindi ka ganun ka-prepared, okay? Marami ka pang dapat natutunan pero dapat handa ka lagi. Nandun yung fire within you, yung tapang na magkaroon ng lakas ng loob na itulay. Kasi puro ka takot puro ka kaba sa'yo, parang ayoko na, di ko na kaya, tapos ang dami-dami dapat gawin, hindi ko na alam gagawin ko, nakakatakot, nakakaba, nag-overthink ka, baka mag-fail ako, baka matalo ako. Dapat hindi ganon. Ito dapat mo i-master, the Page of Swords. Kahit mahirap, kahit hindi ko kaya, pero malakas ang loob ko, gagawin ko. Ganyan, okay? The Page of Swords, clarify natin to. Page of Swords being clarified by the Four of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, pahalagahan mo na lang yung mga bagay na importante. Yung ibang bagay ay bitawan mo para hindi ka napapagod, hindi ka nauupos, walang masyadong daladalahin na mabibigat, no? Ngayon, marirealize mo this week kung ano lang yung dapat mong paglaanan ng effort. Kung ano lang dapat mong paglaanan ng time. Marami dyan temporary, marami dyan na pwedeng, sige, hindi ko nabigyan buhay, bitawan ko na yan. Parang, kumakain lang yan ng oras ko, kumakain lang yan ng time ko, kumakain lang yan ng effort ko. I need to put my whole time, money, effort, and love on those valuable. Ipaglaban mo yung mga bagay na dapat ipaglaban. Pero yung hindi, bitawan mo, sayangin mo lang oras mo dyan. Parang ganyan. No? Know your worth. Okay? Know your worth. At know mo yung mga bagay na karapat-dapat lang. Yung hindi, bitawan. Okay? Ang outcome mo, mamaya pag-usapan natin yan. But first, bigyan kita ng fortune cards. Unang-una, you have bow. You are highly thought of. Yes, maraming tao sa paligid mo, kinikilala ka at mataas ang pagtingin nila sa'yo. Kaya ikaw, wag mong i-down ng sarili mo kasi maraming tao sa paligid ang tinitingala ka. Okay? Another message, you have 3 affairs with your family. Yes, meron daw kailangan ayusin sa pamilya mo, kaya kailangan malinawan ka na para, okay, now I understand. Maayos nyo na yung gusot o mga problema o dapat ayusin for the family. Another message, you have Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, itong tutulayan mo this time, especially here. Meron kang hinihintay na biyahe, meron kang hinihintay na travel. Yun daw, travel na yan ang magbibigay sa iyo ng kalinawan. At pagkatapos ng pagbiyahe mo na yan, magiging mas matalino kang tao. Okay? Another message you have, bouquet, compliments from admirer. Yes, meron, para sa ibang Cancer dyan, meron daw kayong bagong admirer na magpaparamdam this week. Okay? Another message, you have younger man. Meron daw taong o lalaking nakababata sa'yo na kailangan mong kausapin, kailangan mong tignan. Meron daw concern sa kanya, buhisiin mo mabuti. Okay? Another message, you have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, kailangan daw talaga ikaw ngayon nagde-decide ka. With the 2 of wands here, kailangan kumawala ka sa comfort zone mo at tumbukin mo na yung goal mo. Nakakatakot man, unfamiliar man, hindi ka man ganun kabihasa o ka-expert sa gagawin mo, kung may goal ka, alam ko gagawin mo. So ngayon, magkaroon ka ng decisiveness. Eyes on the prize, eyes on the target. Okay? Ang outcome mo, Cancer, for the week, ano kaya ito? But first, ihanda mo na yung isang tanong ha. Sagutin natin yan at the end after this. Okay? Ang outcome ni Cancer for the week, August 11 and 17 ay... Wow, Justice card. Ito na yung mga bagay na this time around, panghahawak mo na yung katotohanan. Alam mo na yung gagawin mo, no? Malinaw na sa'yo. Ito yung linggong ito na parang alam mo na yung next step,
alam mo na yung next mong decision, at alam mo na yung gagalawan mo next week. Okay? Sabi ng spirit guides mo, wala ng confusion, wala ng kalituhan, malinaw na. Meron ka ng pangahawakan na katotohanan. Itong sword na to nakaangat to kasi meron ka na daw truth nakakapitan this time. Halimbawa, meron kang ginagawa sa trabaho, hindi mo maintindihan bakit ka nag-fail again and again. Bigla-bigla, naintindihan ko na kaya pala ako nag-fail kasi mali pala yung strategy ko on researching. Halimbawa, mali pala yung paraan ko na present ko ng idea, kaya pala lagi ako nare-reject kasi mali yung paraan ko na pagkasalita. Ngayon, alam mo na yung katotohanan na okay, ito yung mga kailangan kong baguhin. Dahil binago mo na, alam mo na yung katotohanan, aandar na yung plano. Magkakaroon ka na ng magandang resulta after this, no? Babalik na yung balanse kasi alam mo na yung gagawin. Babalik na yung magandang routine mo kasi na-eliminate mo na, nabitawan mo na yung mga dapat bitawan, yung mga temporary na harang na ngayon nakafocus ka na lang sa price. At yung every action mo, iniisip mo yung consequences, tumatama na, umaandar na ng maayos at nagiging in your favor na ang sagot. So ngayon, bumabalik na sa'yo yung good karma, hina-harvest mo na yung good result. Good for you. Meron ako nakita, may pinipirmahan kang kontrata, may pinipirmahan kang papeles. Sabi ng spirit guides mo, kailangan malinawan ka ha, dapat papanig ka sa katotohanan, and also, alam mo yung mga ginagawa mo, alam mo yung pinipirmahan mo. So, kung meron kang hindi naiintindihan, buhisiin mo, magtanong-tanong ka sa mga tao, kung meron kang hindi nagagets, alamin mo yung truth para alam mo yung pinapasok mo. Enlightened ka, kumbaga. Okay? The Justice card is being clarified by the Six of Swords. Yes, dire-diretso ka na. Wow. Meron sa inyo, meron mga legal battles or legal documents na inaasikaso. Sabi ng spirits mo, yes, at the end of the week, magiging maayos na. Aandar na. Napapatungo ka na sa katahimikan, sa katiwasayan, peaceful na. Peaceful na to. Kung ano man yung mga gusot sa mga action mo, sa mga naging consequences, sa mga naging aberya, sa mga bagay na akala mo okay pero hindi pala, ngayon magiging okay na. Meron ka ng katotohanan na nangiyakapin, babalansin na ulit ng lahat, meron ng resolution, meron ng gantimpala o meron ng nakita ko closure. May closure na dyan at makaka-move forward ka na. At malino na sa'yo kung ano gagawin mo for the next week, for the next month. Okay? Napakaganda for you. Moving forward at yung bagay na to, pabor sa'yo, nakuha mo na yung hustisya. Parang nakapag-move on ka na, ready ka na to leave something behind kasi nakuha mo na yung para sa'yo. Okay? Cancer, that is your August 11 to 17. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So close your eyes, Cancer. Think of that one question, okay? Spirit guides, Holy Spirit, bigyan natin kay Cancer ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide ngayon ay sa tabi mo. Binibigyan ka ng kalakasan and assurance na ito yung sagot sa iyong question, okay? Para pasalamatan mo ngayon ang iyong angel guide. You have 1 and you have 2. Okay, Cancer, open your eyes, inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Knight of Wands upright. You have the Nine of Swords in reverse. You have listen to your intuition. And you have there's something better. Okay? Ngayon, sukong-suko ka na. Sabi ng spirit guides mo. Sukong-suko ka na, hindi mo na kaya to. Gusto mo na umalis. Kasi parang super toxic na, super bigat na. Yung question mo, nahihirapan ka na dyan, no? Parang walang-wala ka ng pag-asa at gusto mo nang bitawan. With the Knight of Wands here, sinasabi ng spirit guides mo, hanapin mo yung mga bagay na papaligaya sa'yo. Go for that. Okay? Kung napipilitan ka lang sa question na yan at parang feeling mo, this is not for you, bitawan mo. Okay? Huwag kang papayag na magkasya lamang o tagapin mo na lamang yung mga bagay kahit sobrang hirap na hirap ka na. Okay? Find your heart. Find your passion. Hanapin mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo at hindi yung bagay na parang magpapalimita sa mundo mo. Yung question mo, Cancer, yan ba talagang gusto mo? Yan ba yung magbibigay sa'yo ng lifelong and long-lasting na kaligayahan? Ask yourself. Use your passion and your heart to answer that. Sabi ng angel guide mo, listen to your intuition. Pag alam mo hindi na pwede, pakinggan mo yung intuition mo, yung tawag ng instinct mo na parang, may mali dito ha, para sa akin pa ba to? Itutuloy ko pa ba to? So, pag meron kang alinlangan, pakinggan mo. May something dyan na kailangan mong buhisiin, kailangan mong damdamin, at kailangan mong harapin. Okay? Sabi pa ng angel mo, there's something better. Meron pa daw ibang bagay na para sa'yo at hindi yan. Okay? Kasi nga, sukong-suko ka na, hirap ka na eh. Parang bitaw na bitaw ka na eh. So, ito pa ba yung gusto mo? Maligaya ka pa ba dyan? Kasi parang hindi, kumuha ka na ng ibang bagay. Tumulay ka na sa ibang direksyon. Huwag mo nang harapin yung question mo na yan. Parang, that is not for you. So, ang sagot dito, no, Cancer, no. Kailangan mong hanapin yung talagang magpapaligaya sa'yo, authentic happiness na magtutuloy sa'yo moving forward. Okay? Ngayon, magbakasyon ka panandalian.
Pumunta ka sa mga bagay na tahimik kung saan makakapag-relax ka. Pakinggan mo yung intuition mo para dalhin ka sa tamang landas. Dalhin ka sa mga bagay na totoong gusto mo. Okay? Baka kasi napipilitan ka lang dyan eh. So ngayon, find something that is yours. At yan ay mag-uugat sa love and passion at tawag ni intuition. Okay? Cancer, that is the answer to your question. Hopefully po naka-resonate ka. This is also your August 11 to 17. Sa po kayo naka-resonate, sa po naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Cancer, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.